Dito tayo sa farm mga kaberks. Masama na naman ang panahon. So, tatanggalin ko lang yung mga dala namin. Ayan ang mga dala. Saan ba yung gloves ko? Ito yung tatanggalin natin kasi masama na ang panahon. So, kaya dinala ni mama yung gloves ko. Ma, sa'yo mo tigdara sa gloves ko na black. Kasi may ibababa akong matinik. Sugatan ako. So, madaliin ko na to mga kaberks. Hindi ko na to papatagalin. Okay. Bye-bye. Dahil kita nyo naman, malaki yung iuulan niya. Kailangan namin mag-set up ng pagtutulugan. So, naayos na namin mga kaberks yung higaan. At kumain na rin kami ni mama ng lunch. Kasi alas 12 na. So, tingnan ko muna yung mga pananim bago umulan. So, ito na yung condition ng hindi naman to kasi daanan mga kaberks, dinaanan ko lang. Kaya pangit pag nalubog ka, pangit na tuloy. Dati pantay itong daanan na to eh. Ayun, ayan. Kailangan ayusin to pag tuyo na. Sa ngayon, hindi mo pa maaayos tong daan na to eh. Kasi lulubog lang din. Grabe. Sira. Dito tayo dumaan sa walang gaanong putik. So, kanina pala mga kaberks, di ko na nabidyohan. Umangat yung bubong na ano ba siya, na yupi. So, ayan, malalaki na naman ang damo. Hindi nakapagdamo ng ilang, 2 linggo. Wala na yung kamote. Namatay na. Dahil sa lamig. Hindi nag-survive. Wala mga kaberks. Pati yung mga tanim dito. Yung okra, mayroon naman. Nagsilabasan pa rin yung sobrang manipis yung yung mulch namin. Ayan. Wala. Ano yun? Sili. Buhay pa naman yung sili. Pero ang liliit. Mga bansot mga kaberks. Kasi nga hindi hindi nag-aaraw. May sitaw pa rin. Ayan. Ay. Wala mga kaberks. Pag panahon. Kaya appreciate natin yung mga farmers. Mga sigasig magsitaniman. Yung aking malunggay. Wala. Inano na ng tawag nito, damo. Di mo nakita. Di ko nakita yung nasa yung malunggay na tanim. Ay magawa mga kaberks pag ganito ang panahon. Wala. Hinihintay lang natin na gumanda ang panahon. Uminit.
Nagtanim ako dito ng okra. Mukhang wala din nabuhay. Kasi laging basa. Malamang nabulok na yung buto. Ay yung mga baka. Puro na naman damo. Ayan natin yung sayote. Ano na nangyari kasi ito rin. Laging basa. Umaakyat na sana. Ay. Namatay mga kaberks. Pag alis namin, kay ganda-ganda na yung mga tubo nito eh. Ang lulusog nila. Ngayon, kita nyo naman, didilaw. Eggplant. Mas marami yung sili. Nag-strive kaso bansot pa din. Ay. Buhay naman yung mga sitaw kaso lang ang liliit nila. Babansot. Yun lang ang update mga kaberks. Morning. Good morning sa inyo mga kaberks. So wala na naman tayong araw. Tatago na naman siya. At kagabi, di naman umulan pero mahamog. Ayan. Basa. Ayan. Kaya lumamig kagabi. Ayan o. Yung mga halaman na naman doon. Yung pananim. So tingnan natin kung ano na nangyari doon. So kahapon mga kaberks, di ba may dala akong mulching. Dito namin drinag lang namin. Kasi sobrang bigat dahil basa nga siya. So ayan na. At kahapon, dahil gumanda ang panahon, tinanim ko na yung mga kamote. Yan yung mga nasa bahay. Ayan. So, at yung iba, nagtanim na rin kami ng ano ba yan? Talong. Saka sili. Yung iba, may dala akong sili. Pero ilan lang yan, konti lang. At doon, nagtanim din kami ng talong. Tinaniman ko to nung nakaraan ng okra pero wala siyang nabuhay. Ayan. Hopefully, sila survive. Dahil, yan na yan mga kaberks. Last na yan. Yan na yung nasa bahay na reserba ko. At napapansin nyo, nakapag-cut ako ng grass. Hindi lang natuloy kahapon dahil sumabit dito. Yan. Sumabit dyan. Yan. Sumabit kaya nung ini-start ko na, ayaw niya na naman mag-start. Hibernate muna siya. At sana ngayon kumana. Yan. So, ito din kamatis, mga kaberks. Ita-transplant din namin. May mga na nga siya eh. Bulaklak ba? Ewan ko kung advisable pa ba yan. Ito nga oh. Ang liit-liit, may bulaklak na. Ay.
Kasi mga kaberks, ang halaman, 'di ba may ano lang, may time 'yan. So overdue na sila. Hindi lang sila lumalaki dahil nga kulang tayo ng sun ngayon. Masyadong nag-uulan. Eh wala naman tayong magagawa pag nature, 'di ba? So you cannot beat the nature. Ayan. Pag nasa outdoor tayo. Ayan. Kailangan lang natin mag-adjust. Ay, may baka na dun sa may pond. So, gagawa lang muna ako ng breakfast. Ay, ng ano ngayon mga kaberks. May inom namin ni mama bago mag-umpisa ng trabaho. Ano ba? Kahapon nasira yung ulam namin dahil sa sobrang init din. Yan. So, ganito ang weather. Kahapon sobrang init. Anong oras na kami nakatulog ni mama dahil sobrang init ng loob ng sasakyan. So, yun rin ang disadvantage mga kaberks ng nasa sasakyan. Sobrang init. Pag nasa loob ka ng sasakyan, dahil natatrap niya yung init, di ka rin makatulog. Ang advantage niya, yun nga, easy to set up. Pag umalis ka, hindi basa yung ano mo, tent ay yung ano mo, loob. Hindi ka masyado mag-iimpake. Kasi nga walang tent. So wala kang i-impake, yung tulugan lang. Disadvantage niya, sobrang init. Lahat talaga mga kaberks, wala kang tulak kabigin. Parang anything na may gagawin ka, laging may disadvantage saka advantage. So, kailangan mo lang mag-adjust. Or kung ano yung priority mo. Kung priority mo na wag kang mag-set up during rainy days, yan, sasakyan ka. Kung gusto mo naman na naka-tent ka, na maganda ang panahon, mag-tent ka. Kung maaraw. Kasi pag maaraw mga kaberks, syempre, mas presko ang naka-tent. Kasi yung hangin, basta, pag may tent mga kaberks, may advantage saka disadvantage. Same thing with the car. Kaya, yung priority ninyo na lang, kung ano yung priority nyo na ma-achieve kung ano mo yung gagamitin nyo, doon na lang kayo mag-focus. Yun, dami lamok. Pinapapak na ako. So, mag-init lang ako ng tubig mga kaberks na makapag-hot chocolate kami ni mama. So, luto na mga kaberks. Ang soup. Ito yung madaling lutuin na soup. So, pakita ko sa inyo yung hitsura ng aming sasakyan sa loob. Ayan. Lahat ng pagkain namin nandito. Ayan. Kasi para hindi ko na bubuksan lagi yung sasakyan doon sa likuran. Kaya nilagay ko na dito. Kaso kahapon nga, sobrang init. Kaya kami napanisan. Ayan. Kain na mga kaberks. Grab your own coffee. Or whatever. The hot food for breakfast. So, tapos na mag-breakfast mga kaberks. Nagkat na tayo ng grass. Hindi ko na kayang intayin pang umaraw. Kasi baka umulan. So, nagkat na tayo ng grass. Itong na to, sobrang putik dito sa area na to. Kailangan tong tambakan ng
ng gravel. Or mga grass na makompose siya. Ayan, sobra. Sana mag-start na yung pangkat ng grass. Start mga kabergs. Nahingaluan na. Ay, napahinga na kahapon. Ayaw. Na naman. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kailangan i-prime. Para ako ba? Turo sa bigturugan mi. Iusolmos na. May na-stack ng tubig. Nagpunta kami ng Canadian, mga kabergs. May bibilhin kami ni mama. Pang pandig sa pantanim. So ito yung Canadian tire dito. Yan. Bili kami ng lagayan din ng gas dahil naiwan ko yung lagayan ng gas. Napakarami ng lagayan ng gas sa bahay. Pang-apat na siguro to. Naano ko na ba yung sasakyan? What's up mga kabergs? So another day na naman. So pang na namin to, pang 3 days na namin. Naka 2 nights na kami. Dumating kami dito ng Friday. So Sunday na ngayon. Ano ba sasabihin ko mga kabergs? So kahapon nakapag-cut grass na ako. Malaki din yung nalinis ko. May advantage tong grass cutter kaysa doon sa lawn mower na ginamit ko. So pakita ko sa inyo mga ayan. Diba? Ang laki ng nakat ng grass ko oh. At ang tipid pa nung na yun sa gas.
So, dito kami nagtanim ng patatas. So, yan yung patatas mga ka-Berks. Buti naman nag-survive ng isa. So, ito na yung kamote na bagong tanim mga ka-Berks. Last na yan, kaya sana mabuhay sila. Yung mga tinanim ko ngayon mga ka-Berks, as in last na. Wala na akong binhi. Sila na yun. So, yan yung mga bagong tanim na sitaw. At yung mulch, nailigay ko na rin kahapon. So, ano to mga ka-Berks, kasi nandito tong aking sayote. Ang purpose ko nito, kaya ako nilagyan nito para hindi magkaroon ng ano ba to? Grass, tubuan, hopefully walang tumubo. Lalagyan ko to lagi kasi i-insulate ko to kasi itong sayote permanent to dito. So para ma-protectionan yung ugat niya during winter at tumubo siya after ng winter. Yan. Yun ang aking nabivision mga ka-Berks. Yun ang plano na mabuhay sila during next year. Kaya kakapalan ko yung dito, kung niya, mulching para magkaroon ng insulation yung ugat. Yan. So kahapon na transplant na namin yung talong. Yan, talong kasi hindi nabuhay dito yung okra saka yung kamatis. Transplant ko pa rin kahit malaki na yan mga ka-Berks kasi cherry to. Punggok lang dahil wala tayong laging sun. Kukunti ang nag-survive dahil lagi maulan, lagi makulimlim. Yan. So, it is what it is. Kung ano lang, na tayo magagawa sa panahon eh. So, yan. Tinaniman ko. So, malaki ang nakat ko ng grass. So, yun ang advantage mga ka-Berks nung grass cutter na ganito. Kasi, nakapa-delay doon sa push na yun mga ka-Berks na mower. Okay, so, ito yung pangkat ng grass mga ka-Berks. So, puno to. So, ayan, itong buo na to. Kung nakikita nyo, yan yun. Tapos, nakapagkat pa ako dito. So, basta malaki ang nakat ko kahapon mga ka-Berks. Kumpara sa mower, yung pinupush kasi mga ka-Berks, every time na puno na siya, yung bag, kailangan kong patayin ang mower. So, mag-i-start na naman ako. So, hindi siya continuous. So, yung it takes time na mag-cut ka ng grass. So, yung hanggat hindi mauubos yung gas, continuous ka lang grass cut. Ano ba yan? So, yun ang advantage nun mga ka-Berks no grass cutter. Ang naman, yung mower naman, yun nga, lagi ka magtatanggal nung bag, tapos hihinto ka, tatapon mo. So, ito naman ang disadvantage mga ka-Berks nung grass cutter na yun na mahaba. So, kung kita nyo mga ka-Berks, yung pinagkatan ko, nandito lang, di ba? Oh, nandiyan lang. So, yung mga hindi ko kita, hindi ko masyadong kita kung pudpud na ba o ano. So, nandyan lang siya. Nandyan lang sa lupa. So, kailangan may pang pang kadkad ba yun? Anong tawag doon?
Basta para maipon siya. Yan, para maipon. So, yan ang disadvantage siya mga ka-berks. So, ang advantage naman nung lawn mower, nakokolekta niya yung grass. So, since nakokolekta niya yung grass, pwede ko siyang i-mulch doon sa mga tanim ko. Katulad ng ginawa ko dito. So, di ba ito yung mga kinat ko. So, pinaglalagay ko dito sa tanim. Ayan. So, ginawa ko na siyang mulching. So, kita nyo, nandito yung mga nakat ko ng grass. So, magiging fertilizer siya. So, yun yung advantage nung may bag, mga ka-berks, na lawn mower. So, mainam na may dalawa akong mower ng pangkat ng grass. Kasi, at least, pwede kong ma-alternate kung ano yung priority ko that time. So, isa lang ang ibig sabihin nito mga ka-berks. You cannot have it all. Just priority. What is your priority that time? So, yun mga ka-berks, as long as nagagawa niya yung trabaho na gusto mo, okay na yun. Enough na yun. So, ang plano ay magtatanim kami ng mga ka-berks, halaman, Irish, nakalimutan ko yung pangalan mga ka-berks, basta yung may purple na bulaklak. So, the plan is, magmo-mower ako from the gate papunta dito. Kung hanggang saan abutin yung gas. Ayan. Tapos pag uwi, papalitan ko na ng oil. Yung ko, pangkat ng grass. Para bago naman ulit ang oil. So, yan. Magkakat ako dito. Yan. So, hopefully, makat ko rin yung daan. Kasi may mga tuyo na mga ka-berks. Para next time, madaanan na namin to. Para madaanan na namin. Hindi na kami magpa-park doon. Kasi, ang plano ko, mag-mower, mag-cut na ng grass doon, papunta dito. Gandun. Tapos, liliko. At doon na kami tatambay ni mama. Malapit sa may tubig. Kasi gusto ko talaga doon ang spot na yun. In the future, lalagyan ko doon ng pad, semento na pagpaparkingan namin ng sasakyan. So, pakita ko na rin ang future sa inyo mga ka-berks. Pangarap na libre, 'di ba? Parang ganito lang yung mga ka-berks. Pangarap ko lang magkaroon ng farm na nagkatotoo, 'di ba? So, hindi bawal mangarap. So, since dito ang favorite na spot ko mga ka-berks, at nandito ang sunrise. So, plano ko lagyan dito ng cement pad para dito na kami magpa-park ni mama. Kumbaga, garahe. Yan. Dito ang garahe. Yan. So, dito na ang parking area. Yan. That's the plan. That's the future, mga ka-berks. The future, I don't know which year. Basta the future. So, yan. Para dito, liliko. Dito ang daanan. Yan. Yan mga ka-berks. Yan ang plan. So, marami pang dapat gawin. Yan. Kasi dito mga ka-berks, matubig dito. Kasi mababa nga to. So, yan. Madamo masyado. Sana lang may mga gamit ako. Kasi,
may mga gamit naman talaga mga kaberks na equipment na mapapadali ang buhay. Ang ano lang kasi, ang pagrerenta, mahal. So, kung ano lang yung kaya ng ano natin, ng bulsa natin na pag ano-anuhan, pag-uunti-untiin. Yan. Kasi the target is wag tayong malubog sa utang habang nire-reach yung goal na maging ano, ano bang tawag niyan? Hindi. So mga kaberks, mag-aalas 6 na ng Sunday. July 5 ba? So ito na yung nagawa ngayon. Yung nakat ko na grass. Hindi man siya pulido, pero at least maano na, may daan na. At hindi na rin ako mapatuloy. Hindi ko na maipagpatuloy yung pagkakat ng grass bukas kasi kailangan ng palitan yung oil. At baka masira ako pa. Wag naman. Dahil yun na lang ang gumagana. So, yun. Uwi na kami dahil tapos na ang mission dito ngayong pagpunta namin. So, wala na kaming gagawin bukas kasi nga since yung machine kailangan na palitan ng oil. Kaya uwi na rin kami para bukas pahinga kami the whole day. Kasi day off ko pa bukas. So, yun mga kaberks. At naitanim na rin pala namin yung halaman na purple. Hirap maglakad pag maputik eh. So, ito mga kaberks. Nakat ko na rin ng grass. So, tinaniman na namin to. Yan yung halaman. So, ang bulaklak niya mga kaberks, purple. Yan. Mahaba rin. Yan. So, yeah. Yun na yung mga kaberks. At sa susunod ulit, next week ulit, ang aming punta dito. Yan. Gusto ko maklear ang daanan ng sasakyan hanggang doon. Yan. That's the plan. Okay. See you next time mga kaberks. As always, do what makes you happy. Okay, see you next time. Thank you for watching. Daming lamok! Punta kami ng Canadian, mga kaberks. May bibilhin kami ni mama. Pang tandig sa pantanim. So ito yung Canadian Tire dito. Yan. Bili kami ng lagayan din ng gas dahil naiwan ko yung lagayan ng gas. Napakarami ng lagayan ng gas sa bahay. Pang-apat na siguro to. Naano ko na ba yung sasakyan?
Ito yung breakfast namin mga kaberks. What's up mga kaberks? So another day na naman. So pang ano na namin to, pang 3 days na namin. Naka 2 nights na kami. Dumating kami dito nung Friday. So Sunday na ngayon. Ano ba sasabihin ko mga kaberks? So kahapon nakapag-cut grass na ako. Malaki din yung nalinis ko. May advantage tong grass cutter kaysa doon sa lawn mower na ginamit ko. So, pakita ko sa inyo mga ayan. Diba? Ang laki na nakat ng grass ko, oh. At ang tipid pa nung ano na yun, sa gas. So, dito kami nagtanim nung patatas. So, yan yung patatas mga kaberks. Buti naman nag-survive ng isa. So, ito na yung kamote na bagong tanim mga kaberks. Last na yan, kaya sana mabuhay sila. Yung mga tinanim ko ngayon mga kaberks, as in last na. Wala na akong binhi. Sila na yun. So, yun yung mga bagong tanim na sitaw. At yung mulch, nailigay ko na rin kahapon. So, ano to mga kaberks, kasi nandito tong aking sayote. Ang purpose ko nito, kaya ako nilagyan nito para hindi magkaroon ng ano ba to? Grass, tubuan. Hopefully, walang tumubo. Lalagyan ko to lagi kasi i-insulate ko to kasi itong sayote permanent to dito. So, para ma-protectionan yung ugat niya during winter. At tumubo siya after ng winter. Yan. Yun ang aking nabibision mga kaberks. Yun ang plano na mabuhay sila during next year. Kaya kakapalan ko yung dito, kung niya, mulching para magkaroon ng insulation yung ugat. Yan. So kahapon na transplant na namin yung talong. Yan, talong kasi hindi nabuhay dito yung okra saka yung kamatis. Transplant ko pa rin kahit malaki na yan mga kaberks kasi cherry to. Punggok lang dahil wala tayong laging sun. Kukunti ang nag-survive dahil lagi maulan, lagi makulimlim. Yan. So, it is what it is. Kung ano lang na tayo magagawa sa panahon eh. So, yan. Tinaniman ko. So, malaki ang nakat ko ng grass. So, yun ang advantage mga kaberks nung grass cutter na ganito. Kasi, nakapa-delay doon sa push na yun mga kaberks na mower. Okay, so, ito yung pangkat ng grass mga kaberks. So, puno to. So, ayan, itong buo na to. Kung nakikita nyo, yan yun. Tapos, nakapag-cut pa ako dito. So, basta malaki ang nakat ko kahapon mga kaberks. Kumpara sa mower, yung pinupush kasi mga kaberks, every time, napuno na siya yung bag, kailangan kong patayin ang mower. So, mag-i-start na naman ako. So, hindi siya continuous.
So, yung it takes time na mag-cut ka ng grass. So, yung hanggat hindi mauubos yung gas, continuous ka lang ah, grass cut. Ano ba yan? So, yun ang advantage nun mga kaberks no grass cutter. Ang naman, yung mower naman, yun nga, lagi ka magtatanggal nung bag, tapos hihinto ka, tatapon mo. So, ito naman ang disadvantage mga kaberks nung grass cutter na yun na mahaba. So, kung kita nyo mga kaberks, yung pinagkatan ko, nandito lang, di ba? Oh, nandiyan lang. So, yung mga hindi ko kita, hindi ko masyadong kita kung pudpud na ba o ano. So, nandyan lang siya. Nandyan lang sa lupa. So, kailangan may pang pang kadkad ba yun? Anong tawag doon? Basta para maipon siya. Yan, para maipon. So, yan ang disadvantage siya mga kaberks. So, ang advantage naman nung lawn mower, nakokolekta niya yung grass. So, since nakokolekta niya yung grass, pwede ko siyang i-mulch doon sa mga tanim ko. Katulad ng ginawa ko dito. So, di ba ito yung mga kinat ko. So, pinaglalagay ko dito sa tanim. Ayan. So, ginawa ko na siyang mulching. So, kita nyo. Nandito yung mga nakat ko ng grass. So, magiging fertilizer siya. So, yun yung advantage nung may bag, mga kaberks, na lawn mower. So, mainam na may dalawa akong mower ng pangkat ng grass. Kasi, at least, pwede kong ma-alternate kung ano yung priority ko that time. So, isa lang ang ibig sabihin nito mga kaberks. You cannot have it all. Just priority. What is your priority that time? So, yun mga kaberks, as long as nagagawa niya yung trabaho na gusto mo, okay na yun. Enough na yun. So, ang plano ay magtatanim kami ng mga kaberks, halaman. Irish. Nakalimutan ko yung pangalan mga kaberks. Basta yung may purple na bulaklak. So, the plan is, magmo-mower ako from the gate papunta dito. Kung hanggang saan abutin yung gas. Ayan. Tapos pag uwi, papalitan ko na ng oil. Yung pangkat ng grass. Para bago naman ulit ang oil. So, yan. Magkakat ako dito. Yan. So, hopefully, makat ko rin yung daan. Kasi may mga tuyo na mga kaberks. Para next time, madaanan na namin to. Para madaanan na namin. Hindi na kami magpa-park doon. Kasi, ang plano ko mag-cut na ng grass doon, papunta dito. Gandun. Tapos, liliko. At doon na kami tatambay ni mama. Malapit sa may tubig. Kasi gusto ko talaga doon ang spot na yun. In the future, lalagyan ko doon ng semento na pagpaparkingan namin ng sasakyan. So, pakita ko na rin ang future sa inyo mga kaberks. Pangarap na libre, 'di ba? Parang ganito lang yung mga kaberks. Pangarap ko lang magkaroon ng farm na nagkatotoo, 'di ba? So, hindi bawal mangarap. So, since dito ang favorite na spot ko mga kaberks,
At nandito ang sunrise. So, plano ko lagyan dito ng cement pad para dito na kami magpa-park ni Mama. Kumbaga, garahe. Yan. Dito ang garahe. Yan. So, dito na ang parking area. Yan. That's the plan. That's the future, mga ka-Berks. The future, I don't know which year. Basta the future. So, yan. Para dito, liliko. Dito ang daanan. Yan. Yan mga ka-Berks. Yan ang plan. So, marami pang dapat gawin. Yan. Kasi dito mga ka-Berks, matubig dito. Kasi mababa nga to. So, yan. Madamo masyado. Sana lang may mga gamit ako. Kasi, may mga gamit naman talaga mga ka-Berks na equipment na mapapadali ang buhay. Ang ano lang kasi, ang pagrerenta, mahal. So, kung ano lang yung kaya ng natin, ng bulsa natin na pag ano-anuhan, pag-uunti-untiin. Yan. Kasi, the target is wag tayong malubog sa utang habang nire-reach yung goal na maging ano bang tawag niyan? So mga ka-Berks, mag-aalas 6 na ng Sunday. July 5 ba? So ito na yung nagawa ngayon. Yung nakat ko na grass. Hindi man siya pulido, pero at least may daan na. At hindi na rin ako mapatuloy. Hindi ko na maipagpatuloy yung pagkakat ng grass bukas kasi kailangan ng palitan yung oil. At baka masira ako pa. Wag naman. Dahil yun na lang ang gumagana. So, yun. Uwi na kami dahil tapos na ang mission dito ngayong pagpunta namin. So, wala na kaming gagawin bukas kasi nga since yung machine kailangan na palitan ng oil. Kaya uwi na rin kami para bukas pahinga kami the whole day kasi day off ko pa bukas. So, yun mga ka-Berks, at naitanim na rin pala namin yung halaman na purple. Hirap maglakad pag maputik eh. So ito mga ka-Berks, nakat ko na rin ng grass. So tinaniman na namin to. Yan yung halaman. So ang bulaklak niya mga ka-Berks, purple. Yan. Mahaba rin. Yan. So yeah. Yun na yung mga ka-Berks. At sa susunod ulit, next week ulit, ang aming punta dito. Yan. Gusto ko maklear ang daanan ng sasakyan hanggang doon. Yan. That's the plan. Okay. See you next time mga ka-Berks. As always, do what makes you happy. Okay, see you next time. Thank you for watching. Daming lamok!